Hi guys, mga negosyo, kasensa ko Familia. Masayang masaya tayo. May pupuntahan tayo, may nakikita nyo. Mag-update tayo, kaya naging busy. Sobrang busy natin. Marami tayong inaasikaso. So guys, parang si Lord din, kung nagpe-pray tayo minsan, akala natin walang response. Si Lord parang hindi niya pinapansin yung mga prayers natin. Yung pala ay may plano siya, kaya tahimik, medyo busy. So ganun din tayo guys. Guys, may pupuntahan tayo. Excited akong share. Masayang masaya ako. Siguro nga nagkakaedad na tayo. Alam niyo yung mga tao rin nagkakaedad ay may mga planong ganito lagi. So maya guys, ang konti papakita ko. God bless po. Tap. Yan. Guys, ito yung way puntang Barangay Apakay. Guys, yung Apakay ang nakakasakop ay Taal, Batangas. Guys, yung ninuno ko, yung father ko, ay dito siya talaga pinanganak. Kalapit barangay lang ng barangay ng nanay ko. So ako guys ay tubong taga rito rin halos, kasi nga yung father ko ay taga rito. So marami akong kamag-anak, marami akong pinsan, marami akong kababata dito sa lugar na ito. Even yung ninong natin, ninong sa Binyag, ay dito rin sa left side na ito. Yan, sa dang na sa left side na yan. Yan. So surprise ko kayo. Malapit lang, dito lang na konti, kakanan tayo. So ipapakita ko sa inyo yung pupuntahan natin. Yay! Masayang masaya tayo ko. Ito lang yung problema natin. Medyo maliit yung road. Patay na patay yung sasakyan natin. Ako, Diyos ko po, gas-gas. Kaya lang, wala tayong magagawa talagang. Yun lang talaga yan guys. Nakikita nyo, yung nasa right side, mga tubuhan yan. Diretso tayo dito. So pakita ko sa inyo, makikita nyo na sa right side. Yay! So guys, ito yung gusto kong reveal sa inyo. Sa right side, yan ay 1.9 hectares kung saan, Diyos ko po, Bangas, kung saan gagawin natin itong farm guys. Yan, nasa right side. Yay! Ito na, today June 14, ito na yung start ng pag-develop natin sa farm na ito. Napakalaki yun guys. Ito ay 1.9 hectares. So yung main road, yung barangay road, let's say mga 250 to 300 meters. So ito yung lalagyan natin ng kubo. Maya lang order na rin tayo ng kubo. So yung kubo natin, elevate natin siya. Lalagyan natin ng kitchen, ng pinaka dining room. Yes, lalagyan natin ng dito na rin yung namatawag doon, yung magiging CR. So guys, napakalaki nito, napakalaki yan guys. So pinapatraktura na nga natin ngayon. So guys, alam naman natin na before may piggery tayo sa Taal, sa San Nicolas, and then ginawa nga natin rabbitry, ginawa natin piggery pa rin nga, nag-goat farming tayo, and then ngayon ginagawa natin breeding farm ng mga game fowls. Alam din naman natin sa Lipa nagkaroon tayo ng farm. Nagrenta pa nga tayo ng almost 3,000 plus siguro na square meters na rentahan natin, and then inilipat na rin naman. So ngayon, although may lupa tayo, meron tayong isang 3,000 square meter, meron tayong 7,500 square meter, meron tayong
1,500. Yung farm natin doon, almost half hectare. Ito lang talaga ang magiging pinakamalaki natin magiging farm. So suggestion, kasi napakalaki oh. So siguro banda ron, ano kaya kung gawin natin, di ba Papa Rabbit tree before? Gusto ko rin namang ipalik talaga yung rabbit farming. Ano kaya kung gawin natin guys na integrated farm? So ngayon meron tayong mga baboy na white pigs. So nag-inquire tayo ng Berkshire native pigs. Ibabalik natin yung rabbit. Ano kaya kung, siyempre yung kambing, may kambing pa rin naman tayo. Ano kaya kung may baka? Ano kaya kung may heritage chicken? And then yung game fowl. Guys, mindset. Gusto kong panoodin yung mga vlog natin. Later on, i-share ko sa inyo. Kumikita ba tayo sa pag-breed ng mga manok na panabong? Dahil guys, as you can see, namimili tayo ng mga breeders, nagpapaitlog tayo, nagpipisa tayo, nagbebenta tayo ng sisiu. So guys, gusto kong i-share sa inyo, siguro mga next month, magkano na yung kinita natin? Ano yung status natin ngayon sa ganitong business? But then of course, ayaw ko iwan yung rabbit tree. Yung rabbit farming, ayaw ko yan talaga. Maraming nalulungkot ako pag may nagtatanong, sir, wala na ba kayong rabbit? Sir, gusto kong order ng rabbit. So, gusto kong balikan yan kasi nandyan pa rin naman yung mga building natin, yung mga kulungan natin, and yet napakalaki ng farm nito. So napakaganda kung talagang hindi lang talaga game fowl, hindi lang talaga game farm ito dahil napakalaki niyan. And then guys, itong kanang to, yan, guys, ito ay 6,500 square meter. Yan, 6,500 square meter. Ito guys ay, ang tanim ay kamote. May-ari niyan ay ninang natin. So, kinausap ko rin sila. Siguro banda-banda roon, meron akong lupa na medyo malapit sa kanila. So, banda-banda roon siguro kakausapin natin sila. So, imagine niyo, meron tayong 1.9 hectares. Pero ditong 6,500 square meter. And then, kung nakita nyo yung manggahan yan, yan ay nasa mga 3,000 square meter. And behind yung mga manggahan dyan, meron silang ibinibenta dyan na 8,500 square meter. So hopefully banda-banda roon, advance tayong mag-isip, lagi tayong positive. Hopefully babili natin, why not? Ano? So again mga kanegosyo, kasi sa ka-familia, dito tayo magtatayo ng kubo. Then alam mo ba, nagpaplano rin tayo na dito sa side na to, magkakaroon tayo ng mga kubo na kung gusto nyo talagang mag-aral ng pag-breed ng mga game fowl, pag-breed ng rabbit, goat farming, and then others. Kasi nga parang plano natin talaga gawing integrated farm ito. Dahil sa ito lang, hindi ko, doon sa mga nagtatanong talaga kung about sa rabbit farming, hindi po natin iiwan yan. Nasa puso natin at isipan lagi ang rabbit farming. Kasi alam naman natin, isa tayo sa nag-promote, eh hindi ko pwedeng basta iwan. Okay, hindi tayo ganun. Hindi tayo nang iiwan. So mga kanegosyo, kasi sa ka-familia, ito po ay 1.9 hectares hanggang doon sa dulo yan. Hanggang doon sa dulo, napakalaki. Ano ba ang pwede nyong maipayo? Pero ito nga guys, ang ibabakod natin dito ay yero. Yero ang ibabakod natin. Utay-utay lang tayo. Konti-konti. Kasi kinuwenta ko kung magkano magagastos ko sa yero. Napakalaking talaga kung sa yero. Kung lalagyan natin ng yero, tubo, napakalaki. Pero yun nga, sabi nga, utay-utay. Hindi pwedeng biglain. So mga kanegosyo, kasi sa ka-familia, masaya ako na i-share. Sana maka-inspire. Sabi nga, kung kayo ay may plano na farming, may trabaho kayo, yung trabaho nyo muna, yun muna yung magpo-provide sa inyong farming na pangarap. Parang yun muna yung tutulong, yun muna ang gagastos until yung farm ninyo na pangarap, ito na ngayon yung bubuo ng mga pangarap nyo. Ito na yung time na kung kayo mga OFW na gusto nyo talaga mag-for good in the future, napakaganda. So mga kanegosyo, kasi sa familia, God bless po. Utay-utay, sabi nga ay start small but dream big. Tayo po ay magpupursige, magsusumikap, tutulong tayo. Kung kayo nasa ibang lugar, gusto nyo magbakasyon dito, gusto nyo magstay dito, gagawin natin yan. Maglalagay tayo ng mga kubo dito na pwedeng dito kayo magstay. So mga kanegosyo, kasi sa ka-familia, God bless po.
Kung may pinagdadaanan, pray lang tayo, tibay lang tayo, lakas lang ng loob. Lahat ng problema po natin ay magiging okay. God bless po. God bless po. Bye po. Dala na yung guys, uwi na tayo. Hindi natin may hintay. Medyo matagal-tagal pa yan. Ilang oras pa siguro yung gagamit nila dyan. So, uwi na tayo. May mga lakad pa tayo. I-update kami sa inyo guys. God bless, God bless. Bye bye po, bye bye po, bye bye po.